Magandang araw po sa inyong lahat mga karabin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas, mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karabin natin, kapapasok lang, matindi, grabe to. Franz Castro namutla, walang takas sa matinding utos ni Vice President Sara Duterte, PBBM. Yan mga karabin natin ang ating alamin mula po rito kay News PH. Yan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Nagulat po ako rito kasi tinitignan ko, Senate urges invite BP Sara to shed light on gun allegation, no. Pinaiimbita po, gusto pong imbitahin, no. Ayon po sa magiting na congresswoman na si Franz Castro. Nagtataka ako sa iyo, Franz Castro. No? Ako nagtataka ako sa iyo, Franz Castro, no. Narinig po natin lahat na pinagtawanan lang po ni BP Sara yung allegation, no. Sabi nga ni BP Sara, ano ba meron diyan sa mountain yan? Gun store? Bakit siya mag-uwi na may baril, no? Halatang dinagdag lang, parang afterthought, eh. Di ba? Wala po akong pakialam sa pakikipag-deal nila kay Apollo Kibuloy. It's between Kibuloy, tsaka sa mga dating niyang tauhan, at tsaka sa korte, di ba? Kung hindi nyo po isasampa sa korte yan, propaganda lang po yan. Kasi, ayun po, di ba? Tayo po ay, anong tawag natin dito? Tayo po ay mamamayan na naniniwala sa batas. Di ba? Ngayon, kung tayo naniniwala sa batas, gusto natin magkaroon ng katarungan ang kahit sino pa man, wala pong katarungan sa Senado. Ang meron lang po sa Senado, propaganda. Huwag na tayo maglokohan, Senator Ontiveros. Kung gusto mo yan, na magkaroon ng katarungan yan, ikorte mo. Tulungan mo, magsampa ng reklamo. Sabi, yun naman ang sinasabi ni Pastor Kibuloy. Very willing siyang harapin sila sa korte. Di ba? Ngayon, kaya natin binabanatan tong nagsangkot, halatang halata eh. Halatang halatang isinama, afterthought na, teka muna, pwede natin siguro idamay dito yung mag-amang Duterte. Kaya ito naman, nagkaroon na naman ng pagkakataon itong si Congresswoman Franz Castro. Ito po ang pahayag ni Franz Castro. Senator should invite Vice President Sara Duterte. If I were the Senate, sabi po ni Castro, I would invite BP Sara to answer the allegation. This is a huge allegation. Malaki daw. She should face the Senate and address the matter instead of beating around the bush. Yan po. No? Kaysa raw nagpapaikot-ikot sa pagsagot o si BP Sara, dapat daw maimbitahan siya sa Senado. Alam mo, Franz Castro, nabububuhan na ba talaga kayo sa mga senador? So yan mga karabin natin, sabi po ni Franz Castro, malaki pong issue itong kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Duterte. Ha? Paano po yung ano ninyo? Yung sa inyo naman, di ba? Yung paglalabas ng mga resibo, di ba? Matagal na pong gustong makita ng taong bayan yung resibo ng Kongreso, kung saan ba na talaga napupunta yung pondo na binibigay or yung budget na binibigay sa kanila. Hanggang ngayon mga karabin natin, wala, natahuban na po, natabunan na po ng kung ano-anong issue, no? Yan po kasi yung pinakaunang issue, no? Yung pagpapalabas sana ng mga resibo, no? Ng mga audited project or basta lahat ng mga ano nila dyan, di ba? O yung mga travel expenses, saka yung iba pa. Hinahanap po yan ng taong bayan pero hindi nyo po sinasagot at ngayon napakalakas po ng loob ninyo. Ha? Na ganituhin ang ating Vice President. Sana naman yung mga nagsasalita, no? Yung mga nagsasalita about dito sa mga Duterte, yung walang mga bahid ng corruption. Ha?
Kasi babalik at babalik po sa kanila kung ano man yung sasabihin nila na mga paninira, di ba? Bakit po kayong mga congressman, mahilig po kayong makialam sa Senado ngayon? Nahihinaan po ba kayo sa mga senador? Kaawa-awa naman kayo. Kayong mga senador, grabe, no? Grabe na po tingin sa inyo ng mga congressman at congresswoman. Utos-utusan na lang kayo. Miski si Franz Castro, gusto kayong utusan. Alam mo, Franz Castro, no? Hayaan mo lang yung Senado. Kaya nga kayo may kanya-kanya. Kung gusto mo, imbitahan mo, 'di ba? Imbitahan mo na yung kung gusto niyo sa Congress, imbitahin niyo si Vice President, tsaka Vice President ng Pilipinas 'yan. Alam niyo, marunong naman sana kayong gumalang, no? Vice President po 'yan, kasalukuyan ng Pilipinas, no? Yun, damay na damay lang po eh. Uutusan mo pa yung Senado para imbestigahan yung Vice President ng Pilipinas sa walang kawawaan. Tanong ko nga sa iyo, pinatampok ninyo na may anomalya sa confidential fund. Nagsorry ka na ba? Castro at Makabayan Blacks, nagsorry na ba kayo kay BP Sara Duterte? Napatunayan ng walang anomalya, yung COA. Naglabas na ng report. Inignore nyo lang. Pag hindi pabor sa inyo yung report ng COA, hindi nyo man lang sabihin na sorry, BP Sara, sa pag-aakusa namin sa iyo. Wala ka palang anomalya sa confidential fund. Wala lang. 'Di ba? Pinasama ninyo yung tao, mabuti na lang yung mamamayan. Hindi na naniniwala sa inyo. Ang tagal nyo, binanatan yung confidential fund. Sinasabi nyo pa sa mga tao na pag lumabas yung COA report, makikita nyo yung anomalya niyan yung anomalya daw, no? Nito ni Sara Duterte. Paglabas ng COA report, lumabas na yung COA report. Walang anomalya. Nagsorry ba kayo? Yun yung sinasabi ko eh. No? Atake kayo ng atake. Nung napatunayan yung walang kasalanan si BP Sara, hindi naman kayo nagsosorry. Ang purpose nyo lang umatake kasi. Baka maniwala yung tao. Mabuti na lang ang mamamayang Pilipino. Hindi nyo na napapaniwala. Katunayan na So yan mga karibinan, yan po yung sinasabi ko kanina na, di ba, yung COA report. O lumabas na at sinasabi nga walang anomalya. So kung ako kay Vice President Sara Duterte, kasuhan ko ang mga ito, no, itong mga ganitong mukha. Oh, bakit? Kasi hindi nila siniisip yung ano eh. 'Di ba? Kung ano ang magiging resulta ng mga sinasabi nila, 'di ba? Wala naman pala silang concrete evidence, 'di ba? Yan, napahiya tuloy kayo. Kay Vice President Sara Duterte. Dapat talaga dito, sa palagay niyo po ba mga karibin natin, dapat bang rest bakan itong si Franz Castro? Ay sinasabi na nga po ng taong bayan na maglabas kayo ng resibo ninyo. Di ba? Pero ini-ignore lang po nila yung taong bayan na mismo nagluklok sa kanila dyan sa kanilang mga posisyon. Di ba? O sino po bang pinaglilingkuran ninyo? O at ayaw nyong makinig sa taong bayan, ayaw nyong pagbigyan yung taong bayan. Di ba? O dapat siguro itong mga naninira kay Vice President Sara Duterte. Talagang paninira lang mga karibin natin kasi wala na mga ebidensya. Diba? Ngayon naman, eto naman po. Dinadawit na naman dito kaya Pastor Apollo Kibuloy. Ay nako, sana naman po kasi malalakas din ang loob nito eh. Diba? Kasi nga walang nakukulong dyan sa Senado. Kahit ano pang imbestiga dyan, wala namang napaparusahan. Kaya malalakas itong mga witness na ito, mga hinayutak na ito, maging yung mga senador at mga kongresista, di ba? Malalakas ang loob na mag-imbestiga kuno. Kasi wala namang napaparusahan. Ang gusto lang nila diyan, meron po silang maipahiya at makita po sila ng sa national
TV, di ba? Sa mga iba't ibang social media platforms na kunwari nagtatrabaho sila. Yung mga trabaho talaga nila hindi na po public service kundi paninira lang po ng mga nagtatrabahong mga tunay, di ba? Ano yung masasabi niyo mga karibin natin dito sa kay Franz Castro? Dapat na ba itong bigyan ng sample? Hindi lang si Franz Castro. Maging po yung ibang mga kongresista at mga senador na, di ba, naglalabas ng mga taking witnesses, di ba? Na wala namang alam, kundi ang manira lang. Gaya nga ng sinasabi ko kanina, mga karibin natin, talagang dahil po ba sa walang napaparusahan, walang nakukulong dyan sa mga pag-imbestiga dyan sa Senado at Kongreso, kaya malalakas po ang loob ng mga ito. Nako naman. Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon, komento about dito sa balitang ito, i-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito. Alright, kung bago ka pa lang at di pa po na-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay News PH. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Click nyo na po at subscribe News PH. Maraming salamat po.